Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan natin itong isang kongresistang nagsiwalat kung sino yung nasa likod nitong People's Initiative kung saan magpapalit or planong palitan ng ating konstitusyon. Ngayon, bago natin simulan yung topic na to, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede naman pakipindot ang subscribe button at the same time, pakipindot na rin ng like. Wala namang pong bayad dyan, konting lambing lang po. So ngayon, sino ba itong kongresistang itong nagsiwalat kung sino itong nasa likod ng People's Initiative na ito? So panoorin po natin si Banat Bay. Sa isa namang post online, ipinahayag din ni Davao. Ito naman ang post ni Congressman Pulong Duterte. Oh, ang ganda ng post ni Congressman Paulo. Ni Kong, sabi niya, the so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure, naku po, PI. Putang inaglas. Ganun, parang ganun. Putang. Pag Duterte talaga, iba ang tabas ng dila. Pero makikita nyo may paninindigan. Siya lang yung nagsiwalat kung sino yung nasa likod nitong People's Initiative na to na pailalim kung turmabaho dahil gustong mangyari sila yung gusto nila i-itsapuera yung Senado para sa pagpapalit ng ating saligang batas na papabor sa kanila na hindi nga nila dinidisclose kung ano yung papalitan dun sa ating konstitusyon. Pero dito makikita nyo yung tapang ni Paulo Duterte na namana niya malamang sa kanyang ama na talagang binanatan niya itong si Nograles, yung nagpasimuno daw ng People's Initiative na ito. Inaglas. I was informed that the PBA party list, etong si Nograles is spearheading the putang inaglas movement in Davao City. I am against this People's Initiative, but this is not people's voice, but the voice of few who wanted to perpetuate themselves in power. Ibig sabihin, gustong tumagal ang mga animal. Hoy! Oh! So yun, mukhang totoo nga yung sinasabi nila na kaya nila gustong palitan ng ating saligang batas para humaba yung kanilang mga termino. Di ba? Yan ngayon kinaayawan ni Pangulong Duterte nung panahon niya na sinusulong niya yung federalism, di ba? Na sinasabi nga niya na mag-step down siya once na magsimula yung federalism. Pero dito sa panahon ngayon, ang plano nila pahabain yung termino ng mga politiko natin na medyo greedy na sa kanilang kapangyarihan. Especially yung nasa Kongreso na bumabaha daw di umano ng suhulan para matuloy lang itong People's Initiative. Di ba? Walang-wala si Senator Amy Marcos dito Siya puro ano lang kinukundin na niya lang pero hindi niya mapangalanan kung sino yung mga nanunuhol daw ng 20 million daw para sa People's Initiative. Pero itong si Pulong Duterte, binanggit niya yung pangalan kung sino yung kongresistang nasa likod nitong People's Initiative at medyo nakatikim pa ng maanghang na salita galing kay Paulo Duterte. Tuloy natin. Oy! Bakit nyo gustong tumagal dyan sa kapangyarihan? Ano ba meron dyan? Ang hirap-hirap maging congressman Ang dami-daming trabaho. Ang hirap-hirap bumiyahe. Bakit gusto nyo tumagal dyan? Siguro dahil dun sa extraordinary funds na hindi kailangang i-audit. Kumbaga self-audit yung kailang ginagawa. Certification lang ang kailangan, malinaw na mapupunta sa kanila yung kanilang budget na tumataginting na 15 million a year. Sino ba naman ang ayaw tumagal sa pwesto kung may malinaw ka ng 15 million na budget? Kaya siguro sinusulong nila itong People's Initiative para siyempre mas marami pang budget ang kanilang makukuha. Tandaan nyo, certification lang ang kailangan nitong mga kongresista at hindi kailangan to ng i-itemize yung kanilang mga gastos. Certification lang, lusot na sila sa audit. Unless masaya ang bigayan ngayon dyan. Ano ba? Ano ba si Nograles?
Margarita Migs Nograles. Ano ba talaga? Magkano ho ba ang bigayan dyan? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Magkano ho ba bigayan ngayon sa, sa kamera para dito sa maipasan nyo itong lintik na charter change na ito? City Representative Paulo Duterte ang pagtutol sa People's Initiative para sa charter change. Nakarating din anya sa kongresista na pinangungunahan ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa Davao City. Hindi raw boses ng taong bayan ang People's Initiative, kundi ng ilang gusto lang manatili sa kapangyarihan. Wala pa namang sagot dyan si Nograles. Binanatan din ni Pulong ang anyay tinapyas ang budget ng kanyang distrito. Maghahain naman ng resolusyon ang Makabayan Block para masiyasat ang lumabas. Isang kalabit lang sa inyo, Titamba. Oo, isang kalabit lang sa inyo. Tahimik kayo eh. Tigil-tigilan mo. Ito sana, kung talagang paninindigan itong Makabayan Block na to, ito si Franz Castro, yung sinasabi niya maghahain sila ng resolusyon para harangin to People's Initiative, okay yan. Pero kung drama lang, gaya nga sinasabi ni Banat Bay na isang kalabit lang ni Tambaluslos at para sa budget, malamang mababaliwala yung resolution nila. Siyempre, sayang nga naman yung budget, 15 million a year. Pirma lang ang kailangan. Nga yung Franz Castro yung pagiging plastic mo dyan? Isang meeting lang sa inyo ni Tamba, wala na. Na pro-charter change TV advertisement. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Alam mo, matindi pa yung bitawan ni ni Pulong maganda yung binitawan niya, yung mga sinabi niya. Eto babasahin ko lang sa inyo yung ilang pang mga sinabi ni Pulong kasi sabi ko ito talaga ang bira. Ito ang banat, hindi yung paligoy-ligoy Sabi niya dito, I would like to inform all Dabaweños, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NEP budget for district and left only measly 500 million for Dabaweños this year. Grabe ho. Sa laki ho ng, alam niyo ba, sabi nga nila, ito nga daw ang pinakamalaking ang Davao. Pero iniwanan lang kayo ng 500 million. So, unang tinarget, si BP Sara Duterte, tinanggalan ng confidential funds. This time, tinanggalan naman, itong si Pulong Duterte. Abay, talaga si Duterte ang target itong mga animal nating tambaluslos sa kap. Talagang pine-personal siguro yung mga Duterte. Andyan yung kinasuhan si Pangulong Duterte, andyan yung ICC, tinanggalan ng confidential funds si BP Sara. Ngayon, tinanggalan naman ng budget or binawasan yung budget sa distrito ni Pulong Duterte. So talagang tinatarget ang mga Duterte nitong mga tambaluslos. Kaya siguro mainit na mainit si Pulong Duterte. Talagang binanatan niya rito yung kung sino man yung nagpapasimuno nitong People's Initiative. Mara ito. To all congressmen coming up on us, do not give me that kind of BS. Naku, ano kaya yung BS? Malamang Bachelor of Science yun, BS na yan. Alam na natin yun. Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabaweños na bumoto kay BBBM. Yun! Tama naman si Pulong Duterte. Kawawa yung mga bumoto kay PBBM dun sa Davao na umaasa na sila matutulungan ni Pangulong Marcos, pero dahil nga sa ganitong klaseng pamumulitika ng kanyang administrasyon, sila yung ngayong parang napapabayaan dahil kinaltasan nga ng budget yung distrito ni Pulong Duterte. Biro nyo 500 million lang ang ibinigay. From 1 billion yata yun, bigla naging 500 million na lang. So malaki yung tinapyas dito kay Pulong Duterte. Ano mga kaibigan, sasabihin ko na ba yung magic words? Ha? Sabay-sabay tayo, i-type natin. Hashtag, I told you so. Kaya nga sinasabi nila, di ba, maraming nabudol nitong panahon na lahat sumuporta, bumoto kay Pangulong Marcos na
umaasa na siya na yung magiging sagot dun sa pagpapatuloy ng mga nasimulan ni Pangulong Duterte. Pero yun nga, maraming nabudol, kaya nga sabi ni Bahatbay, I told you so, nagkamali kayo ng binoto. So maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video natin, magandang araw po.